Binigyan ako ng kapitbahay ko ng kamuti at galing pa daw ito ng Masbate. Salamat sa nagbigay. Kaya eto, pahuhugasan ko na nga muna dito sa aking asawa at aming lalagain. Marami-rami din nga ito pero hindi naman namin to lalagain lahat. Hugasan lang namin para sa ganun. Pag niluto namin uli yung iba ay malinis na. Sinubukan nga ng asawa ko hugasan gamit yung kanyang kamay. Pero matigas daw kaya ayan, kumuha siya ng brush. At habang inaantay ko ang asawa ko na matapos maghugas, ay meron muna akong isi-share sa inyo. Itong nakuha ng anak ko na regalo. Ayan. Spice jar set. Ayan. Natuwa naman ako kasi meron akong lagayan ng asin. Tapos meron pa siyang takip. Ayan. Mukha siyang matibay. Hindi kagad-agad mababasag. Dalawa siya. Yung isa, pwede kong lagyan ng bitchin. Ayan. Meron siyang mga kasamang kutsara. Maliliit. Meron mahaba ang hawakan. Meron din naman maiksi at ito yung kanyang box. Spice jar set. At dahil nga natuwa ako, kaya naman ito, sasampulan ko na nga muna. Ililipat ko na dito yung aming asin. Ayan nga pala yung dati kong lagayan ng asin. Pagka nalaglag yan ay natatapon, kaya minsan naiinis ako. At ayan, nilalagay na nga ng asawa ko sa kaldero yung iba niyang mga hinugasan. Dahil sabi ko, isasalang na namin para sa ganun ay maluto na. At nung naisalang na nga namin ay tinapos naman niyang hugasan yung ibang kamote na natira pa. Ayan, sinabawan niya nga muna yan at binuksan na niya yung kalan para may salang na. Tignan natin kung luto na. Ayan, hindi namin lahat niluto. Masyadong marami. Oy, kumulo na. Tingnan natin. Ay, hindi pa luto. Maya-maya pa ko ng konti ito. Konting kulo pa. At habang inaantay ko maluto yung kamote dahil medyo hilaw pa, eto na lang muna yung gagawin ko. Ililipat ko yung asin ko dito sa jar. Yan. Itong lagayan ko ng asin ko dati ay itatapon ko na yan. Para hindi na matapon kapag nalalaglag. Kapag nabibitawan, siguro naman pag nabitawan ko to, hindi ito mababasag. Charis. At ayan, bumili nga ako ng 5 piso lang na asin dahil kukunti na nga yung asin ko dati kanina. At habang busy nga ako sa paglalagay ng asin, ay meron lang akong sasabihin sa mga taong nanonood ng aking video. Siguro hindi naman lahat ay basher ko, pero doon sa mga taong naiirita kapag ako nagbo-voice over, masasabi ko lang sa'yo, huwag mo nang panoorin kung irritable ka sa boses ko kasi wala akong dapat baguhin sa boses ko. Ito na talaga yung tono ng boses ko. Ngayon kung naiirita ka kapag naririnig mo yung boses ko, pwedeng skip mo na lang kapag kaduman ako sa wall mo o kaya naman huwag ka nang manood, huwag mo na akong panoorin. At baka nga kung ano pa ang masabi ko, eto na, yung asin, nilagay ko na dito sa jar, ayan. Yung basher ko masyadong bitter sa boses ko. Hindi ko alam kung bakit. Hit na hit niya yung boses ko. At itong isa naman, ito yung ilalagay ko, bitchin. Ayan, hindi ko alam, bitchin o bitchen. Sigurado magkakaroon na naman ako ng basher dito for today's video, charis. Ayan, wala akong maraming Ajinomoto, kaya naman, eto na lang muna ilalagay ko yung sachet. Gandang-ganda talaga ako dito sa lagayan na to. Feeling ko hindi ako makamove on. Parang bitter na rin ako dito. Charis! At ayan, inikot-ikot pa talaga ng person. Ngayon, ililipat ko naman siya doon sa may lababo kung saan siya nararapat. Ayan. Tignan natin kung maganda. Ay, wow! Ganda tignan. Oh, san kay dyan? Pak. Plus ito yung dati kong lagayan ng bitchin. Ayan, parang magkahawid pa yung kulay, puro green. At talaga naman, pinakita pa talaga kung anong laman. Ayan, 1 pirasong paminta at saka magic syrup. Tama na yan, Kasuki. Okay na yan. At eto na yung ating nilagang kamote. Sa sobrang busy ko dun sa lagayan ng asin, nakalimutan ko tong nilagang kamote ko. Ayan, wala na palang sabaw. Muntik pa masunog ang kaldero. Kasuki, ano ba yan? Ayan, tuyong-tuyo. Buti na lang talaga na amoy pa ng pango kong ilong. Kahit papaano, may silbi din tong ilong ko, charis. Dahil kung hindi, wala na. Tuyo na talaga, nasunog na.
Ngayon, ilalagay ko na sa plato dahil nagugutom na talaga ako. Salamat sa nagbigay, Ate Eva. Salamat dito sa kamote mo. Kung hindi pa ako binigyan ng kamote, mukhang hindi pa ako makakatikim na naman ng kamote. Matagal-tagal na rin ako nang huling kumain ng kamote. At ang unang titikim nito, ang aking asawa. Ayan, binabalatan na niya. Siya ang una kong patitikimin. O, diba? Masarap daw. Sabi ng asawa ko, matamis. Salamat.